Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka-anxiety ko dyan? Guys, alam nyo ba na ang isang may anxiety, sobrang sensitive ng katawan natin? Kung kayo man ay nakakaranas ng anxiety or depression, napaka-sensitive ng ating mga senses, guys. So, magsisimula tayo sa physical. Sa physical na nararamdaman ng isang may anxiety, guys, sobrang sensitive. May konting kamot or meron ka lang konting kinamot, nagiging parang nag-overthink ka na kasi akala mo kung ano na yung mga kagat na yon, kung ano naman yung mga rashes na yon. Kasi ako guys, sa experience ko dati, nung hindi ko pa alam na may anxiety ako, nagkakaroon ako ng mga kati-kati dati. Sabi ko, ay akala ko dahil sa mainit, tinitingnan ko dati, akala ko parang ano siya yung bungang araw. Pero eventually sabi ko hindi naman siya bungang araw. Tapos hanggang naglaon, nakikita ko na pag meron akong kati-kati, halimbawa may kinamot ako, eventually parang dumadami siya. So yung skin ko noon sobrang kumakati sa hangin, kumakati ako sa minsan pagka maalikabok. Dati naman guys, noong wala pa akong anxiety, hindi naman ako ganun ka-sensitive dati. Hindi naman ako, maalikabukan lang ako, hindi naman ako nangangati dati. Pero nung nagkaroon ako guys ng anxiety, nagkaroon ako ng kati-kati, yung parang nangangati or parang butlig-butlig ganun, na feeling ko nun dati, may something na nangyayari sa akin. So yung naobserbahan ko talaga guys, simula nung nagkaroon ako ng anxiety, madali akong mangati sa mga alikabok, mangati sa mga ginagamit kong mga lotion. Dati guys, meron akong ginamit na lotion na dati nagamit ko naman siya. Pero wala namang reaction sa akin. Okay naman ako. Actually, ginamit ko na yun for few times noon pa nung wala pa akong anxiety. Pero nung nagkaroon ako ng anxiety guys, nangati na ako, so hindi ko na siya ginamit. Pero ang akala ko dun sa lotion na yon, reaction sa lotion. Pero part pala siya ng anxiety ko. So guys, kung nakakaranas kayo ng mga katikatis, malamang part din yun ng anxiety ninyo. Kasi dumaan ako sa ganun guys, yung nangangati ako, very sensitive ako. Dati naman hindi naman ako ganun ka-sensitive nung wala pa akong anxiety. And then, pag may kinakamot ako, halimbawa, nagkaroon ako ng kagat ng langgam, mabilis mag-react yung sa akin. Dati, hindi naman ganun ka-react yung katawan ko dati. Dati, kinagat ako, lalagyan ko lang ng oil dati para mag-dry, okay na. Pero yung sa akin ngayon, simula nung nagkaroon ako ng anxiety, sobrang sensitive. Kumbaga, yung hilom niya, hindi gaano siya maghilom agad-agad kasi sobrang intense nung reaction ng katawan ko doon sa pangangati. And then, naobserbahan ko din sa akin guys, hindi lang yung pangangati. Sobrang sensitive ko sa pangamoy. Actually, sa naaamoy ko dati guys, pati yung mga usok dati, naaamoy ko naman. Usok na pag may nagsusunog, pag merong usok sa labas, dati okay lang sa akin yung ganun. Pero simula nung nagkaroon ako guys ng anxiety, ang hirap kong parang lumabas pagka meron akong naaamoy na usok kasi parang ninervyusin ako, ganun yung pakiramdam ko. Kaya yung pangamoy ko, very sensitive yan. May mga pabango dati guys na nagagamit ko. Ngayon, nung nagkaroon na ako ng anxiety, may mga pabango na hindi ko na pwedeng gamitin kasi parang feeling ko mahihilo ako, ganun. So, doon na bago yung pang-amoy ko na meron na lang ako certain na perfume or cologne na pwedeng gamitin na lang. Kasi dati, nung wala pa akong anxiety, maski na pwede lang sa akin eh. Maski na anong pabango, anong cologne, anong body spray, okay lang sa akin. Pero simula nung nagkaroon na ako ng anxiety guys, may mga certain perfume na lang ako na pwedeng gamitin. So, isa yon sa pang-amoy na bago sa akin. Isa pa guys, yung fabric softener. Nung nagkaroon ako guys ng anxiety, hindi ko na kayang magdamit ng may fabric softener. So every time ngayon naglalaba ako, hindi na ako nagda-downy or hindi na ako nagfa-fabric softener. Dati guys,
madalas puro mga damit namin noon na lalagyan ng fabric softener. Pero yung sa akin ngayon guys, hindi ko na ma-take yung may fabric softener na isusuot ko. So ultimo yung mga bedsheet na ginagamit ko, hindi ko na nilalagyan. So pag nagpapalandry ako or ako naglalaba, hindi na ako gumagamit ng fabric softener. Ewan ko guys kung nakaka-relate kayo, pero sa akin bilang isang may anxiety, naging sensitive ako sa pang-amoy. And then sensitive ako sa, nabanggit ko dati guys sa ibang YouTube ko, very sensitive ako sa mata. Naging sensitive ang mata ko simula nung may anxiety ako. Nung wala akong anxiety guys, pupunta sa dagat, maliwanag sa labas, on lahat ng ilaw, wala akong salamin or wala akong sunglasses, okay lang sa akin. Pero ngayon guys, simula nga nung nagkaroon ako ng anxiety, parang hindi ko na kaya pag hindi ako magsa-sunglasses pag nasa araw ako or pupunta sa dagat or lalabas. Minsan nakakaya ko guys, pero most of the time, gumagamit talaga ako ng sunglasses kasi parang mapapagod yung mata ko pagka malakas yung sinag ng araw. And then, aside doon sa sensitivity ng mata, nagkaroon ako guys ng dati kasi lagi ako nagpapa-check up sa mata. Okay, nagpupunta ako sa ophthalmologist, nagpupunta ako sa optometrist. So, ewan ko guys kung sa inyo, wag kayong matakot. Kasi ako guys, dati nung nagpapacheck up ako ng mata, nare-recomendahan naman ako ng iba-ibang salamin. Simula noon pa, kahit nung wala pa akong anxiety. Pero nung nagkaroon ako ng anxiety guys, ito yung nangyari, lumabas sa akin na may astigmatism ako. Pero, sa totoo lang guys, pag may anxiety ka talaga, humihina talaga nagbo-blurry yung paningin, which is parang mahina yung tingin mo. Kumbaga, pag gumamit ka na ng gadget, pagka nagka-computer ka na, naapektuhan yung sa mata. Kaya, mako-confuse kayo guys kung meron kayong mga problem sa mata, sasabihin na magpalit ka ng salamin, magpapalit ka naman. Ako, nakailang palit ako guys. Ang dami kong pinagdaanan. May mga ginagamit pa akong special na eye drop para maprotektahan yung mata ko. Pero sa may anxiety guys, magkakaroon talaga tayo ng eye problem, which is minsan madidetect na mayroon kang astigmatism or anumang problema sa mata. Pero part yun guys ng anxiety. Hindi siya totally na merong mababa yung paningin mo, pero part yun ng vision problem ng isang may anxiety. Hindi siya totally astigmatism, hindi siya totally eye problem, hindi totally yung salamin mo mababa na kaya papalitan mo. Part yun guys ng anxiety. Yung vision natin ng isang may anxiety and even sa mga may depression, nagkakaroon tayo ng blurriness or yung less na parang eye damage kung titingnan natin, pero hindi siya real na eye problem. It's not our eyes the problem, it's just the vision natin, yung paningin lang natin na humihina just because of anxiety. It's not the eyes guys, it's the vision. Kasi sa sensitivity ng isang may anxiety, naapektuhan yung vision. So, nagsisimula yan guys sa isip natin. Okay? Hindi siya totally sa mata. And then, next one guys is yung tenga. Yung pandinig ko guys, very sensitive ako sa naririnig ko. Pag very loud na guys, minsan pag very loud okay, pero hindi ko na siya matake ng prolong. Yung mahabang oras na naririnig ko yung malakas na tugtog, malakas na karaoke, malakas na sounds. May mga times guys na ayaw kong makarinig ng malakas na sounds kasi kinakabahan ako, ganon. Pero dati guys, nung wala pa akong anxiety, simula noon bata ako, nagka-karaoke kami, madalas mag-karaoke yung tatay ko, araw-araw halos, wala nang problema sa akin. And then, eventually, nung nagkaroon na ako ng anxiety, yun na guys, napaka-sensitive ko sa sounds. Minsan, pag ayaw ko ng malakas na sounds, kailangan nasa kwarto na lang ako para hindi ko siya naririnig. And then, of course, sa tenga guys, pag-uugong ng tenga, naging part yan ng talagang struggle ko talaga guys
sa anxiety, which is ang daming pag-uugong dyan na naririnig. Minsan guys, para akong, hindi lang yung ugong guys, para akong nabibingi. Yung parang may laman na tubig yung tenga ko. Dati akala ko, nalagyan lang yata ng tubig yung tenga ko nung nag-shower ako. Yun ang akala ko dati kasi feeling ko may bigat doon sa loob. Nararanasan ko yun dati guys noong kasagsagan ng anxiety ko. Up until now, meron pa rin minsan nangyayari sa akin pero namamanage ko na siya. Pero part yun guys ng pagiging sensitivity ng isang may anxiety. Yung tenga natin. And then of course yung gums natin, yung panga natin kasama yan guys. Yung gums natin nagiging sensitive yan guys. Minsan feeling ko nanginginig. And then, yung jaw ko parang nanginginig. Yung gums ko nagiging sensitive. Pag may nakain akong matigas, feeling ko parang may dugo na, ganon. Ganon ka sensitive guys yung sa akin, yung panga ko at saka yung gums ko. Noong may anxiety na ako. And then, aside doon sa gums guys, nagiging sensitive din ako sa kamay. Halimbawa, pagka ginagamit ko yung kamay ko sa pagluluto, pag-i-slice, or paglilinis. Minsan guys, parang feeling ko, yung kamay ko, feeling ko parang ngalay na agad, napagod na. Halimbawa, hawakan ko yung walis, di ba? Feeling ko guys, pagka nagwalis na ako ng bahay, feeling ko pagod na yung kamay ko. Feeling ko na stiff na, ganon. Ganon katindi yung epekto ng sensitivity ng isang may anxiety. Dati naman guys, madalas ako maglinis. Actually, very ako sa paglilinis eh. Hindi man ako napapagod. At saka at my age, hindi naman ako totally na matanda na para makaramdam ng ganon. Pero yung karamdaman na ganon, yung parang ngalay na, napagod na yung kamay, part yun ng anxiety. Doon ko nakita guys yung sensitivity rin ng kamay, na parang mapapagod ka na kaagad maski na kokonti pa lang yung ginagawa ko. And then next one guys is yung paa. Ito nararanasan ko guys pag simula noon nung nagkaroon ako ng anxiety. Pag humakbang-hakbang ako noon dati nung kasagsagan pa ng anxiety ko. Feeling ko dati parang pagod na yung paa ko, tapos feeling ko yung paa ko parang nangangalay din, ganon. And then, eventually, namamanage ko na siya hanggang naging okay ako. Pero, ngayon guys, may mga times pa rin na nararamdaman ko yung, pag halimbawa, nag-shoes ako kasi, halimbawa, nag-walking or kung saan man ako pumupunta. Pag feeling ko parang, yung talampakan ko parang napagod na sa kakalakad. Which is, hindi naman ako naglakad ng sobrang buong araw, ganon. Dati guys, madalas ako noon maglakad, hindi ako tumitigil buong araw kahit nandito ako sa bahay, lakad ako ng lakad, galaw ako ng galaw, lahat nililinis ko, mamaya maglilinis ulit ako sa labas, gano'n. Hindi ko nararamdaman yun dati, pero nung nagkaroon na ako ng anxiety guys, napaka-sensitive na ng paa ko. Konting lang, halimbawa nag-rubber shoes, slipper ako. Very, very sensitive na siya, parang ngalay, pagod na ganon. Pero may mga times na okay naman, pero most of the time nakakaranas talaga ako ng mga parang pagkakaiba ng physical ko kumpara noong wala pa akong anxiety. So kung maobserbahan ninyo guys, kayong mga may anxiety, tayong mga may anxiety, ibang-iba na yung katawan natin kumpara noon at kung ikukumpara mo ngayon. Kasi yung katawan natin guys, nagkaroon na ng sensitivity. Hindi lang yung physical guys, from mental guys, nagkaroon ako ng very, very emotional, very, very sensitive ako kung may nagsabi sa akin na hindi ko gusto, nasasaktan na ako. Ewan ko guys kung nararanasan ninyo ito, mas malaki yung sensitivity ko ngayong may anxiety ako. Kagaya ng halimbawa, bigla na lang ako iiyak pag may narinig akong salita against me. Very, very affected ako. Dati guys, hindi ko man iniinda yung mga ganon. Pero ngayon guys, nung nagkaroon ako ng anxiety, very sensitive ako. Actually, naobserbahan ko ito guys, nung bago pa lang ako magsimula sa anxiety, na-observe ko na konting bagay lang dati, may narinig man ako, may nakapagsalita sa akin, umiiyak na ako. Grabe, parang napakalaking bagay yun sa akin. Parang ang sakit-sakit na ng kalooban ko, ganun. Pero part pala siya ng anxiety. And then of course, yung
magagalitin. Nakita ko guys yung sobrang intense ng galit ko nung nagkaroon na ako ng anxiety. Yung kumbaga minsan hindi ko na makontrol. Minsan yung galit ko gusto kong ibuhos kasi magiging parang hindi ako komportable pag hindi ako nagagalit ganun. Yun din yung isang napansin ko sa akin simula nung may anxiety ako. Pero nung wala naman akong anxiety, actually guys, mahaba yung pasensya ko. Dati nung wala pa akong anxiety. Pero nung nagkaroon ako ng anxiety guys, naging less na yung very impatient na ako. Mabilis kong magalit. Ayokong makinig sa iba pagka nakakarinig ako ng against sa akin, ganun. Sobrang intense guys ng epekto sa akin ng anxiety. So yung sensitivity hindi lang physical, pati mental natin guys, magkasama yan, magkadikit. Kaya kung nakakaranas kayo nito guys, hindi kayo nag-iisa. Ine-explain ko lang sa akin guys kung ano yung mga nangyari sa akin para maging aware kayo. Kung kayo man ay nakakaranas ng anxiety or depression, part yun guys that we have to manage talaga. And kung nakakaranas kayo nito guys, huwag kayong mag-alala kasi matutulungan din kayo ng Diyos. At tulungan din ninyo yung sarili ninyo guys para ma-manage ninyo yung anxiety. At lahat ng mga nararamdaman natin, part yun ng anxiety from physical to mental. Kaya guys, importante yung knowledge natin sa anxiety maging broad. Kailangan maintindihan natin talaga kung ano talaga yung anxiety para ma-manage natin siya ng mabuti. Okay? And salamat guys sa pakikinig at panonood ng video ko, and I'll see you guys on my next video. Bye!